Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, pag-uusapan natin yung mga pros and cons nitong Xiaomi Redmi Note 15 4G. So tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, happy Tutu. So tapos na yung Tutu nga, and yun, susunod is payday sale. Ang nakakatuwa kasi sa formation ngayon ng mga sale ng, especially ng Xiaomi, is consistent sila pagdating sa prices ng mga smartphone sila. So shout out sa mga nakabili ng Xiaomi Redmi Note 15 4G nung launch date niya, dahil meron tayong mga free na smartwatch na kasama, the Xiaomi Smart Band 9 ata yun. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, murang-mura pa rin yung makukuha ang Xiaomi Redmi Note 15 4G. So no worries. Ang SRP neto for the 8GB 128 is around 11,000 pesos. Pero ngayon sa online mga ka-J-Vlog dito sa ating View Products, meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. Again, bukod doon sa sale price na sa online, meron pa kayo makukuha additional discount voucher. I think 1 to 2,000 pesos na yung discount voucher natin. So pwede nyo ito makuha for as low as 7,000 pesos. Kasama na yung discount voucher nyo dyan. Napakagandang deal mula sa Xiaomi. So 7 to 8,000 pesos for the Xiaomi Redmi Note 15 4G. And meron na yung 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So kumbaga when it comes sa 4G version, kumbaga ito yung all-in na specifications ng Xiaomi series. Dahil ang susunod na dito is yung 4G na Pro, which is nasa mid-range siya. Tapos itong 4G na non-Pro, nasa entry-level segment siya. So ang magandang balita rin to sa Note 15 Pro 4G, pwede nyo rin makuha siya ng 10,000 pesos. Bumili na ako niya, nandun lang sa kabilang bahay namin, pero i-unbox din natin yan. Stay tuned lang mga idol. So yun, tapusin na natin yung kumbaga episodes natin dito sa Xiaomi. Kasi ganito ngayon sa channel natin, ginagawa ko na ng mga episode per unit. Marami tayong ginagawa mga segment para rin makatulong sa mga consumers, or more on focus sila on that topic para makita nila. Kasi pag sa full review, may full review rin naman tayo. Sa full review kasi natin, lahat ng segment nandyan. Tapos gumagawa ko ng per episode na kumbaga with certain topic. For this video nga, pros and cons naman ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. So syempre, lahat po ng smartphone ay merong flaw. Meron pong mga cons yan. Wala pong perfect na smartphone na, wala pong smartphone na walang con. Okay? So lahat po yan may cons, pero syempre we need to analyze if yung cons niya is marami ba sa pros, kung ang pros ba ay marami sa cons. So dito sa video natin, aalamin po natin yan mga idol. So syempre unang-una nating lapagan yung kanyang mga pros, di ba? Unang-una, display. Ito ang isa sa pinakamaganda dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G 4G is yung kanyang AMOLED display mga idol. So naka-AMOLED display po ito, 6.77 inches, at huge upgrade compared to sa Note 14 4G na naka-flat display. Ito po is curved display na siya, na which is better, mas premium looking po siya. Kasi dati ang mga curved display, nakikita lang natin yan sa mga mid-range smartphones. Ngayon po ay nakikita na natin sa mga entry-level segment, na which is napagandang move, di ba? Na parang dati, yung mga curved display na inaasam natin na sobrang mahal, nakukuha na lang po natin ng sobrang mura ngayong 2026. Hindi lang yon, ang pinaka the best dito is yung kanyang nits of brightness. Napakataas, 3200 nits of brightness po itong Xiaomi Redmi Note 15 5G. So kumbaga when it comes sa brightness level nito, napaka-solid. Kitang-kita niya po yung smartphone sa outdoor, kumbaga sa direct sunlight, nakikita nyo pa ng very clear yung kanyang display. Yun yung isang malaking advantage din nitong Xiaomi Redmi Note 15 4G. Next mga ka-J-Vlog is of course when it comes sa kanyang processor. So yung pro rin naman siya for me, especially for that kind of price tag. MediaTek Helio G100 can still perform great when it comes to gaming. Nakapaglaro na ako dito ng mga few games, especially WUA and Genshin Impact. Playable naman po dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Pero syempre always manage your expectation, especially sa mga AAA games na meron mga konti na mga frame drops, especially pag long term kayo naglalaro. Yun lang since AMOLED to, tapos kunyari nasa outdoor kayo, depende sa room temperature, kung hindi siya ganon ka lamig, tapos medyo mainit,
lalo sa labas, sa naglalaro kayo, there's a tendency na mas mabilis siyang mag-overheat compare sa medyo cool na room temperature. So, yun lang naman. It can handle games, no worries. Isa siyang, kayang-kaya niya makipagsabayan, of course, sa Tecno Pova 7. Yun, maganda rin i-comparo ang Tecno Pova 7 and the Xiaomi Redmi Note 15 4G. Stay tuned lang dyan mga idol. Kasi, I think when it comes sa processor, hindi sila nagkakali. Or same lang ata MediaTek Helio G100 din ng Tecno Pova 7. Pero yun, yun ang isa sa maganda dito, hindi po mabagal itong smartphone na to. Next mga ka-J-Vlog, the camera performance. Napakalinaw din naman ng camera ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. So magpapakita ko ng mga photo samples. Ito po front-facing camera to. Napakalinaw, di ba? Okay, tapos when it comes sa rear camera niya, let's check. So sa rear camera, malinaw din po mga idol. Ayan, ang rear camera of the Xiaomi Redmi Note 15 4G, very clear, di ba? Yun nga lang, may nakita ko isang con, i-share ko na sa inyo isang con ng kanyang camera. Medyo minsan is too overexposed siya, especially sa outdoor. Ayan, no? Medyo overexposed minsan yung photo natin pag masyadong nasa direct sunlight siya. Yun lang naman yung napansin kong konting con when it comes sa camera performance ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. Pero syempre, Note series focus talaga niyan camera, kaya maganda naman na mapoprovide niya for 7,000 pesos price segment. At pinaka-favorite ko ngayon sa HyperWest is yung sa teleprompter mode. So napakalaking tulong po niyan sa mga content creators natin na ganito, kunyari nag-explain ako, I need to memorize some script. Dito may teleprompter mode siya na lumalabas diyan, babasahin na lang tapos nakatingin ka sa camera. Parang nagbabalita, di ba? So napakagandang feature na mo-offer yan ng Xiaomi Redmi Note 15 4G, okay? Next mga ka-J-Vlog na advantage nito or yung pro nito is the battery performance. 6,000 mAh, huge upgrade compared to sa predecessor niya na 5,000 plus mAh lang. Ito po 6,000. So, nung naglaro ako dito, standby time, great din siya. Nung nag-download ako ng Genshin, kasi pag nag-download ng Genshin or WoA, kailangan talaga naka-open yung screen mo. Ang tagal, ang tagal niya magbukas ng battery percentage. Even nung naglalaro ako. Tapos, tinero pa to ng charging rate na 33 watts. So, I think, sulat nga na sinabi ko before, 6,000 mAh battery capacity is the best minimum na pwede na talaga nating makuha for a 6,000 mAh battery capacity, which is na-offer naman ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. Syempre, iba pang mga pros dito is in-display fingerprint scanner for its price tag. Usually, sa mga 7,000 pesos price segment is sila, 'di ba? Side mounted fingerprint scanner. Ito po in display na isang premium or mid-range to flagship specification. Speakers is loud, bass quality ng speakers is great. And ang maganda pa dito, meron din siyang volume na up to 300% volume. So, 'di ba, napaka-solid. Kumbaga, bibigyan kayo nito ng outstanding volume or listening experience sa isang smartphone. Napakalakas pag naglalaro kayo, di ba, may enjoy nyo yung intense ng nilalaro nyo, or pag nanonood kayo, talagang ma-feel nyo yung pinapanood nyo dahil meron siyang solid bass quality. Tapos next mga ka-J-Vlog, yung design, ergonomics, and form factor. So 6,000 mAh siya, pero na-provide nila yung sobrang nipis na feature nito mga ka-J-Vlog. Di ba? Di mo akalain na malaki battery capacity nito, kasi before pag 6K, eto nga ang Samsung Galaxy ko 5,000, parang mas mabigat pa dito sa 6,000 ng Xiaomi Redmi Note 15 5G ng 4G, di ba? So yun, nakakatuwa lang naman na ang laki ng battery capacity niya, pero ang nipis niya at sobrang gaan niya pa. So syempre sa mga ibang consumers, panalo yung ganyang ergonomics, kasi ayaw nila yung yung kumbaga nangangawit sila, especially pag naglalaro, di ba? Minsan pag mabigat yung cellphone mo, tapos ang tagal mo naglalaro, nakangawit talaga. Ito, very comfortable po hawakan ang Xiaomi Redmi Note 15 4G. So next naman yun yung mga pros natin dito sa smartphone na to. Next, dito tayo sa mga cons. Meron ako mga napansin na cons dito. Number 1 dyan is of course the camera rin. Yun na yung isang sinabi ko, yung overexposure. Tapos meron pa pala yung pangalawang camera.
So dual camera siya, pero the secondary camera is very, 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 very useless. Okay? So wag kayo malinlang pag sinabi ng mga iba dual camera, pero in reality isa lang talaga camera niyan. Yung pangalawang camera neto is depth sensor na very useless sa isang camera. Yun nga, mas better pa yung 5G counterpart neto dahil yung pangalawang camera ng 5G is ultra wide camera na sobrang thankful dahil nag-provide na sila ng ultra wide camera sa ganitong smartphones, especially 10,000 pesos. Kasi ultra wide camera is very useful sa mga content creators natin na alam mo yun, nag-video ka ng walang tinitingnan na ganun yung kung naka-frame ba siya kasi alam mo na wider naman yung nakukuha ng smartphone, di ba? So yun lang naman mga ka-J-Vlog ang nakaka-disappoint dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Yung pangalawang camera is depth sensor. Pero maganda naman dito is yun nga, 108 megapixel siya. Susunod na con dito, operating system. Don't get me wrong, overall operating system ng HyperOS maganda, very user-friendly. Optimized naman siya. Pero the problem is maraming ads at ang daming bloatwares. Okay, so tulad ng experience ko before sa file manager ng Xiaomi Redmi Note, hindi naman sa buong HyperOS, file manager talaga ang pinaka-crappy. Kasi pag nagtatransfer ka ng files, tapos pag once nakakonect ka sa internet, matik magkakaroon ng commercial, 'di ba? Na hindi naman dapat magkaroon ng ganyan kasi part naman ng smartphone 'yan at wala naman kayong dinownload na any chenes, 'di ba? Kasi usually pag nagkaka-ads ka, yan yung yan yung mga yan yung mga consequences sa pagkuha niyo ng mga libreng application. Ito hindi, part naman to ng operating system binayaran mo to kasama yung smartphone, and I think dapat yun yung alisin ng Xiaomi, yung kanilang sobrang crappy na ads sa file manager. I don't know, sa mga comment down below nyo nga kung sa iba bang mga application ng Xiaomi nagkakaroon kayo ng ads, kasi usually ginagamit ko lang dito is file manager at doon nagpa-pop up yung ads. Tapos meron din mga bloatwares na kasama, kaya pag parati kayong I think hindi ko nga ini-install yung iba. Pero yan, nagkakaroon siya. So, kaya pag sa setup, huwag kayo check ng check lang. Tingnan nyo muna kung na-check nyo to para hindi nyo siya ma-download. Pero yun, bloatwares, ads, yun lang ang nakaka-disappoint sa HyperOS. Pero again, don't get me wrong, the overall HyperOS experience maganda. Dahil yan yung favorite operating system ng father ko. Ayaw niya na mag-transition sa mga ibang OS. Gusto niya lang HyperOS or ng Xiaomi. Kaya yun lang isang flaw na nakita ko, ads and bloatwares. So ayan mga J-Vlog, so far yung nakita kong con netong Xiaomi Redmi Note 15 4G, kasi when it comes sa RAM at ROM, very naman siya, perfect fit for its price, 8GB 128. At yun, kung mapapansin nyo naman, mas marami pa rin pros and cons. Mas marami pa rin yung pros compared dun sa cons dito sa smartphone na to. At yung pros niya, definitely a huge advantage din sa mga ibang brands. Kaya for me, overall, napakasulit pa rin ng Xiaomi Redmi Note 15 4G. At least nalaman nyo yung mga konting cons niya. Pero again, napakadami naman pros nitong smartphone na to, especially for its price tag. Definitely a must buy ngayon 2026 kung naghanap kayo ng sobrang solid na 4G smartphone ngayon 2026. At kung interested kayo makuha nito ng around 7 to 8,000 pesos, dito lang kayo bibili sa ating View products. Mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi Note 15 4G.